naman tayo. Ready na kami. Kayo ba? Ready na? Ayan. Bagong araw na naman. Ayan, na 11 na ng Pebrero 2011. At isa na namang Fun Friday! At paalala po sa mga in love dyan, 3 araw na lang, 3 days, Valentine's Day na tayo. Ano? Yahoo! Kaya abangan nyo na. Ano ngayon? Abangan nyo na ang mga nakakilig na mga Ano nga? gimmick namin ngayong umaga na I'm sure, naku, marami pong sorpresa, I promise you. Regalo mo sa amin, Igan. Unahin ko na kayo. Dami dyan ang Happy pamilya. Valentine's Day sa inyo, mga Valentine's Day naman, Igan. sa inyong mga misis. Ano naman dyan? Ayan, syempre, mami, meron mga gift suggestions na naman kami mamaya sa inyo. Yan ang para regalo ko sa inyo sa Valentine's Day. Alin, gift Ayan. suggestions? Rollback ng presyo ni Ito na pa, gandang good news rollback na naman ang presyo ng LPG. Parang third time na to in the past couple of weeks. Latest na rollback LPG Marketers Association po galing yan. At piso po kada kilo na LPG ang ibinawas nito sa kanilang presyo simula pasado las 12 kanina. Kaya naman ang dating 678 pesos na tangka ng LPG magiging 667 na lang. Yehey! Malaki-laki rin. Okay, ito na. Simulan na agad natin ang top hit ngayong umaga. Yung sasakyan po ni Benzo Evangelista, sinakyan pa uli, no? Yung bago siya dukutin po at patayin itong si Alfred Mendiola, di ba? Natagpuan na po. At isa doon sa mga suspect sa pagpatay kay Benson, si Roger Dominguez, nahuli. Una, nung umaga, nag-counterflow siya dito sa Timog Avenue. Sa Mother Ignacia, bawal yun eh. So, hinabol siya. Nagpanggap ang pulis, ayun, matapos sabihin ng pamilya na, uy, teka muna. Mga palitan natin. Yan yung Land Cruiser. Tama si Alfred Mendiola eh. Pinalitan niya yung plaka, letter L na. Alright. Pero yung sinabi niyang pinalitan yung pintura, hindi natuloy eh. Oo. Yan. Tumawag sa akin kahapon si Mr. Boy Evangelista para ibalitan natin sila sa Kalentong. Oo. Hawak niya yung susi. Oh, man. Sabi niya, Igan, bingo to. Sabi niya, bingo. Okay na. At kasi nung nahuli si Roger, yun na, dire-diretso na. Saan ka tumutuloy? Yung pala, sabi, Sogo Hotel. Tapos nakapark. Di ba, sa kwento ni Alfred, yung mga carnap, pinapark na sa mga mall. Yan, at kung saan pa lugar. Samantala, matapos sabihin ng pamilya na bukas na sa lahat ang burol ni General Angelo Reyes, dating Pangulong Joseph Estrada, agad na dumalo sa kanyang dating AFP Chief of Staff. Erap, napatawad na bang general na tumulong sa pagpatalsik sa kanya sa pwesto. Sa mga maaga, nagdiriwag naman dyan ang Valentine's Day ngayong weekend. Bay, nakabili na ba kayo ng bulaklak? Bubuka ang bulaklak. Papaso ang reyna. Yan. Ang pinakasariwang presyohan yan sa Dangwa. Alamin! At eto pa, para sa mga magulang naman dyan, kung mag-grade 1 na po ang inyong mga chikiting sa public school, next school year, required po silang pasukin yung mandatory summer kindergarten class. Ayan, kayo yung mga mag-grade 1 na anak nyo. Required yan. Ang detalye, abangan nyo mamaya. Mga tanong natin, bakit? Mamaya nga po. Bakit nga ba? Mamaya. Okay, Unang balita na, unti-unti na umuusad ang kaso ng pagdukot at pagpatay sa car trader si Benson Evangelista. Nasa Camp Karingal na po ang na-recover ng Land Cruiser na sinasabing ibebenta sana ni Benson bago siya tinukot. Kahapon, natagpuan po ay naturang SUV sa isang parking area ng isang motel sa Mandaluyong City. Kapasin-pasin na, kapasin-pasin na iba na ang plakang nakakabisa. Binago. Kapasin-pasin na kakaibang plaka na nakabisakyan pero nakilala pa rito ng mga otoridad. Tugma kasi ang chassis sa engine number sa SUV ni Benson at mas naging positibo po ang hinala ng mga otoridad nang agad na buksan ng ama. Kasi may dala siya yung keyless entry remote. Yung dalawa susunod na sasakyan, di ba? Dali yung isa. Pero bago po dalhin ang kotse sa Camp Karingal, nagsagawa po muna ng forensic examination mga taga-PNP Crime Lab sa loob at labas ng kotse. Sinasabing sa motel na yun, naka-check-in ang umano'y leader ng Dominguez Carnapping Group na si Roger Dominguez na na-arrest na rin kahapon. Nahuli si Roger, yung kanyang driver, sa isang traffic violation matapos silang mag-counterflow sa isang bahagi ng Timog Avenue kahapon. Yung Joey ba? Joey? Pero sabi niya, trigger man ni Alfred Mendiola, no? Yes, yes. At hanggang sa mga oras na ito, nananatili pa rin nasa kustodiya ng Camp Karingal ang naarestong co-leader ng Dominguez Carnapping Group na si Roger Dominguez. Siya pong itinuturong may gamit ng natagpo ang Land Cruiser ni Benson Evangelista sa Mandaluyong City.
Sa report na nakarating kay QCPD Director Chief Superintendent Benhardi Mantele, sakay si Roger ng kulay abong Mitsubishi Outlander ng madakip na mga pulis matapos ngang mag-counterflow malapit sa kanto ng Panay at Timog Avenue. Kasamang nahuli ang driver niyang si Jason Miranda na ayon sa isa pang suspect na si Alfred Mendiola ay siya umanong sumunog sa bangkay ni Emerson Lozano at Hernani Sensil. Ito rin umano ang sumunog sa Kia Carnival ni Lozano. Nagpakilala pa nga raw na pulis si Dominguez pero nakilala ito ng mga ahente ng Angkar matapos na iabot ang lisensya at mamukhaan. Mula nang siya'y maaresto, minsan lamang namataan ng media si Dominguez pero ayaw pa rin itong magbigay ng pahayag sa mga oras na ito. Actually, inabot rin nila, parang nakuha nila yung lisensya niya, di ba? Na talaga, syempre, pag nakita mo Roger Dominguez, di Yun na talaga yun. ma-alerto ka, di ba? So, buta na lang yun, no? Doon, marami siyang paying lisensya eh. Pero yun yung Inaabot niya ganyan eh, no? May talagang, kaya nasagot na si Senador Enrile, bakit bumalik pa sa safe house para dali yung iba pang ebidensya. Nasagot na. Ganun pa lang yun. Pag natataranta ka, no? Tsaka nagkanga. Na ano mo na, ha? Oo, sabi. Counterflow, di ba? Hindi siya masyado matalino. Oo. counter. Kasi hiya siya, no? Talagang biglang nahiya. Diba after Raymond, supposedly, siya na yung kusang susuko sana sa mga pulis pero... Pero diniretso kasi yung pagkakakulong. Wala unang kaya voluntaryo. siguro- Yes. Nakiramdam siya eh. Nung diniretso ng pagkakakulong, hindi na siya doon. Tago na lang. Pakita natin yung mukha kasi kahit tinatago, may file video naman tayo ng Roger. Para yung iba mga biktima, makita, di ba? Malalaman din nila. O yung nanay, napasubo. Yung nanay, nagulat na rin. Oo. Sabi ko, sumuko na eh. Pero yung kotse, syempre hindi pa ibabalik sa may-ari. Kailangan ipag-aralan muna yun, di ba? Ebidensya siya sa korte. Pag-aaralan pa. Samantala, ito naman sa ibang balita, patuloy ang pagbisita ng ilang personalidad sa burol ni dating Secretary Angelo Reyes, kabilang na ang Pangulong tinulungan niyang patalsikin sa pwesto. Yan po si dating Pangulong Joseph Estrada. Ang kay dating Pangulong ERAP, si General Angelo Reyes bilang kanyang AFP Chief of Staff, ang naging katuwang niya sa inuusan niyang all-out war laban sa MILF. Muli namang nilinaw ni Pangulo Estrada, wala na siyang sama ng loob kay Reyes matapos maging instrumento ng pagtatagumpay ng EDSA 2. Nagkapatawaran na raw sila noon sa burol ni dating Pangulong Cory Aquino at ayon pa kay ERAP, maging si Senator Jinggoy Estrada wala rin daw sama ng loob kay General Reyes. Ang ginagawang investigasyon raw ng kanyang anak sa Senado ukol sa katiwalian sa AFP ay parte lamang ng trabaho nito bilang isang senador. I'll never forget because he was my chief of staff and under his leadership he was instrumental in our success against my all-out war against the MILF, which for more than 30 years was never accomplished by any general or any chief of staff. I think that and I believe that this is his biggest accomplishment. Samantala mga kapuso, 3 araw na lang, Valentine's Day na, kaya tulad ng mga nakaraang taon, ang presyo ng mga bulaklak inaasahang tataas na naman. At ito po ang alamin na natin ang pinakasariwang flower prices mula kay Love Añuber na maagang nagpunta dyan sa Dangwa, ang pangunahing bagsakan ng mga bulaklak sa Maynila. Lovelia, good morning. Maraming salamat, Rhea. Nako, tama ka dyan. Marami talaga ang magdadagsaan ngayon dahil, naku, baka naman si Carlo pumunta dito. Hindi nila alam. Baka pumunta sila dito para mamili ng inyong mga bulaklak. Ay, mga kapuso, ito naman talaga ang bagsakan ng mga bulaklak na nanggagaling sa iba't ibang lugar sa Pilipinas, lalo na sa Baguio. Pero ngayon, mga kapuso, talagang medyo kakabahan kayo, lalo na kung roses po ang paborito ng inyong mga misis at mga mahal sa buhay. Medyo na doon po nagkakaroon ng mga pagbabago po doon sa presyo, no? Ating mga rosas dati ay 250 ang kada dosena, no? Pero ngayon 300 pesos na. At kada araw daw po, lalo na pagdating ng Valentine's Day, mga kapuso, ay 20 to 50 pesos ang itinataas niyan every day. Yan lang man po ang nagbabago. Ang ating mga carnation ay 200 pero stable po ang kanilang presyo per 10 stems po yan. Ang gerbera naman po ay 200 pesos per 10 stems. Ang Malaysian moms ay 120 per dozen. Ang stargazer naman po natin ay 150 kada stem. Ang statis ay 70 per bundle at ang Casablanca ay 150 kada stem po yan, mga kapuso. Para naman doon sa ayaw ng mag-ayos sa mga bulaklak, meron naman po mga flower arrangements na nakahanda na para sa inyo or naka-flower